Gusto kong magpakalasing sa oras na ito, Helen. Oh, tama na, Bonnie. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Sasamahan kita para maalis ang sama ng loob mo. Helen, isinalikan mo ako. Ano ba itong nararamdaman ko? Parang nahuhulog na yata ang loob ko sa kanya. Tama na. Huwag ka nang malungkot. Naawa ako sa'yo. Tama na. Helen, huwag na. Ang ganda pala niya. Helen. Bonnie. Bonnie. Ang ganda mo pala. Bonnie. Helen. Hindi lang ng kwento, nabibigas, pero lalo sa sakit, may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsan tinago, ngayon ay idinama sa radyo. Halina samahan mo ako, makinig, damdamin, ang mga kwento ng pusong minsan nasasaktan, nagmahal, at muling umasa. Pare, parang naninibago ako sa'yo. Ibang kilos mo at malalim ang iniisip mo. Kung kasi pare, lagi na lang akong kinukulit ng nobya ko eh. Pero wala ba akong magawa dun sa sinasabi niya. Ha? Ano bang sinasabi sa'yo ng nobya mo? Ano bang problema? Pare, matagal na kaming magkasintahan. At ang gusto niya kasi, pakasal na kami pero alam mo na, wala pa akong ipon. Paano ngayon yan? Dali lang paglutos niyan. Di paniwanan mo na maghintay muna. Dahil wala ka pang ipon. At siyempre nakakahiya kung kulang yung ihahanda. Kaya nga eh. Alam din niya na may sinusuportan ko. Lalo na yung mga magulang ko. Kaya, siyempre, kunti lang naiipon ko. Pero hindi niya maintindihan yun, pare. Kaya nga, nag-iipon pa ako. Ganoon ba? Baka gusto na niyang magkaroon ng pamilya. Kaya kinukulit ka na magpakasal na kayo. Tama ka. Ano naman ang gagawin ko? Ayoko naman na mangungutang pa ako. Para lang gastusin ko dun sa kasal na yan. Pagkatapos, nagkautang-utang kami. Puro bayad ito mangyayari kapag ginawa ko yan. Sa bagay, may dahilan ka. Para hindi pa pumayag sa gusto ng nobya mo. Para paksalan siya. Sigurado na mababaon kayo sa utang. Hindi maganda ang pagsisimula ng magkasawa kung may utang na binabayaran. Ilang beses ko nang pinaliwanag yan sa kanya, pare, pero wala siyang pakialam eh. Basta sundin ko lang yung gusto niya. Dahil kung hindi, maghiwalay na kami. Tatapusin na daw namin ang aming relasyon. Mabutit nandito ka na, Bon. Asan na ang magulang mo? Di ba may usapan tayo na kailan ko ang madaling pagpapakasal mo sa akin? Sana naman, Esther, unawain mo ng kalagayan ko ngayon. Alam mo kung ano naman ang sinasahod ko. Bigyan mo pa sana ako ng konting panahon para mapaghandaan ang kasal nating dalawa. Sinasabi ko na sa Bon, lagi kang nangangako pero hindi ka tumutupad. Matagal na akong naghihintay. Kailan pa tayo magpapakasal? Kung uugod-ugod na tayo, yon ang gusto mo? Hindi naman sa ganon. Hindi ko masabi kung kailan talaga makakaipon. Ikaw ang bahala. Pag may manliligaw sa akin na iba at kaya niya akong panindigan, bahala ka na. Talagang iiwanan kita. Esther, huwag mo naman gawin yan, ha? Talagang gusto ko rin magpakasalan tayo, pero hindi pa sapat ang perang naipon ko para matupad yung gusto mong mangyari. Ito ang tandaan mo, Bon. Pag hindi ka pa kumilos at gumawa ng paraan para makasal na tayo, ay huwag mo akong sisisihin pag nakatagpo ako ng iba. Esther, bigyan mo muna kong konting panahon para mapaghandaan ng
pagpapakasal natin dalawa. Kaunting panahon na lang. O, Bonnie, anak. Bakit ganyan ang itsura mong umuwi? Kagagaling mo lang kay Esther. Nag-away ba kayo, ha? Nay, hindi naman po. Kaya lang, nagmamadali na na magpakasal na daw kami. O di gawin mo ang gusto niyang mangyari para hindi siya magtampo sa'yo. Eh baka naman, buntis na siya, anak. Kaya sinabihan ka ng ganyan. Hindi pa naman ko siya buntis. Dahil nirerespeto ko din siya. Ang gusto ko lang, mag-ipon pa sana ako. Gusto kong mahirap siya ng altar na malinis. Eh, ganun pala. Eh, siguro naiinggit siya, no? At sakang iniisip, baka manligaw ka pa sa iba. Dahil matagal na kayong magkasintahan, wala pang plano para pakasalan siya. Inay, ang totoo ho niyan wala pa ho kong ipon para sa pagpapasal ng dalawa. Sana sinabi mo sa kanya at ipinaliwanag mo mabuti na hindi ka pa handa dahil wala ka pang ipon. Sinabi ko na yan sa kanya, Inay, pero pinagpipilin pa rin niya na magpakasal na kaming dalawa para magkaroon na kami ng anak. Oh, Loling, nandito na ka pala sa harapan ng bahay. May hinihintay ka bang bisita? Wala naman. Nagpapahinga lang ang tao Dahil katatapos ko lang maglinis dito sa ating bakuran. Ikaw, saan ka ba galing at ngayon ka lang umuwi, ha? Doon nga kay Paring Dorong. Kinaayos yung kusina niya, kaya tumulong ako. At binigyan ako ng pambili ng ulam natin. Kaya pumunta ka sandali sa palengke. Ay, sandali lang at di pa humuhupa ang pagod ko. Saka may sasabihin ako sa iyo pala tungkol sa problema ni Bonnie na anak natin. Ha? Anong problema niya? May nabuntis na bang babae at pinipilit ng pagkasalan siya? Hindi naman. Pero alam mo ba, nagmamadali na yung nobya niya na magpakasal na silang dalawa. Pero ang sabi daw ni Bonnie, hindi pa siya handa dahil wala pa siyang sapat na pera na gagastusin. Ganun ba? Yun lang palang problema niya. Naku, madaling lutasin yan. Ako na ang bahala. Kaya sabihan mo si Bonnie, huwag na siyang mag-alala. Dahil gagawa ako ng paraan para matapos na ang problema yan. Ha? Ano bang naisip mong parahan, ha? Baka uutang ka lang sa nagpapautang, ha? At malaki ang interes. Huwag mong gagawin yan. Ay, hindi ako utang, Loleng. Hindi pagbibili ko yung kalahati ng lupa na ipinamana sa akin. Kaya di na siya dapat maproblema. Pare, ang mabuti pa siguro nagiluman tayo para kahit paano makakalimutan yung problema ko. Oh, bakit? Hindi pa ba siya tumitigil sa pagpipilit niya na makakasal na kayo? Abay, hindi kanya maiintindihan. Ano ba siya? May kaya? Sabihin mo na lang kung gustong makasal kayo, siya nang gumastos. Naku pare, wala din sila Wala rin trabaho si Esther. Alam mo na ba yung sinasabi mo na siya na yung gagastos? Oo, yun naman pala Tapos pipilitin ka sa bagay na di mo naman kaya. Para bang atat na makapag-asawa. Sana naman, patingin mo na para huminto na sa gusto niyang mangyari na pakasal na kayo. Naka, ayaw ko naman ganun pare. Kailangan kasal muna bago ko kunin ng pagkababae niya. Naku, kung ako ang nobyo niya, talagang mamarkan ko agad para di na siya maging madaldal. Talagang ikaw pare hindi mo pa rin naalis yung pagka bulatis mo. Masyado ko mabiro. Baka may makalinig sa'yo yan sabihin naman yakis ka pa. Hindi ko na kasalanan pag nagbigay siya ng motibo. O di pagbigyan para maging maligaya siya. Siguro
wala ka pang nagagawa sa kanya. Kaya ganyan na pinipilit kanyang pakasalan mo na. Teka pare, pwede bang ipakilala mo ako sa nobya mo? O ano ba, Bonnie? Babalik ka pa ba sa trabaho mo sa Maynila? Baka nakalimutan mo nang magtrabaho dahil sa kakulitan ng nobya mo na magpakasal na kayo. Hindi sa nakalimutan kong bumalik sa trabaho, inay. Ang iniisip ko lang kasi, dito na ako maghanap ng trabaho sa ating bayan. Sa bagay, maganda yung naisip mo, anak. Tutal, malaki rin ang gastos mo. Parang kalahati lang ang nakukuha mo doon sa sahod mo. Dahil nangungupahan ka, binibili mo pa ang pagkain at iba pang gamit. Tama ko kayo, inay. Kaya sa Lunes pupunta ko ng bayan para maghanap ako ng mapapasukan. At hindi rin ako mapapagod na maglabat magluto ng kakainin ko. Tama yung desisyon mo, anak. Dahil nandito naman ako para tumulong sa iyo. Wala nang ibang maglalaban ng damit mo. Nandito ako. Pagluluto ng kakainin mo kung sakaling papasok ka sa trabaho. Siya nga pala, anak. May nasabi sa akin ng itay mo. May problema daw dun sa nobya mo. At ang sabi, ibebenta raw yung kalahati ng lupa natin para gastusin sa yung pagpapakasal. Huwag na lang ho, inay. Nagsasawa din ako sa kakulitan niya eh. Bahala na sa sumbahan niya kung anong gusto niya gawin. Para naririndi na nilang tainga ko sa kakasabi niya kabubungangan. Teka, ano bang klaseng babaeng yon? At hindi ka man lang maintindihan sa iyong kalagayan. Alam mo, hindi siya magiging uliran na asawa. Ang ibig niyo bang sabihin niya eh, hindi rin kami magkakasanda. Kung sakaling magkakatuloy kami. Ganun ba, inay? Ang hirap ng trabaho ko bilang waitress. Maghapon kang nakatayo at magsilbi sa mga customer na kumakain. Kung may asawa lang sana ako, iisa lang ang pagsisilbihan ko. Pero wala naman. Kahit isang manliligaw na magkamali sa akin. Naku, di ko pa naranasan ang umibig. Kahit nagpapakita na ako ng motibo, di pa rin kakagat. Kailan kayo ako makatagpo ng lalaking magmamahal sa para naman matikman ko ang sinasabi nilang luto ng Diyos. At ang sabi ng aking matalik na kaibigan ay talagang nakakaaliw nang malungkot ang buhay. Sana dumating na ang maging kapalaran ka sa buhay. Sana nga. O ano pare, kumusta na kayo ng nobya mo? Ayos na ba ang problema ninyo? Hindi pa pare. Talagang pinagpipili pa rin ang gusto eh. At nagbanta pa siya. Ano? Anong bantang sinabi niya sa'yo? Paghihiwalay na kayo, ganun ba? Kung hindi mo pagbigyan sa gusto niyang mangyari. Ganun na nga pare. Hindi ko na alam ang gagawin ko eh. Sa babaeng yun. Masyadong makulit. Sinabi ko na nga sa'yo ang dapat mong gawin. Pero di mo naman ako sinusunod. Kaya ganyan na kinukulit ka niya. Pare, hindi ko kayang gawin yung sinasabi mo. Ire-respeto ko siya. Dahil mahal ko siya. At ang gusto ko, malinis siya. Iharap ko sa altar. Makaluma ng kaugalian yan pare. Nasa modernong panahon na tayo. Na kahit may nangyari na sa magnobya, parang baliwala sa mga babae. Kung nagsawa na, hahanap mo rin ng ibang kapareha. Kaya patikimin mo na siya ng luto ng Diyos. Kaya talaga pare, puro kabiro eh. Kaya mo, pag-iisipan ko ang sinasabi mo yan, baka yun ang problema ng nobya ka. Gusto nang makatikim ng... Alam mo na, ang ibig ko sabihin. Kaya pag-iisipan ko yan. Pare, siya yung sinasabi kong nobya ko si Esther. Esther, siya yung matalik kong kaibigan, si Banjo. Kamusta ka na, Banjo? Ngayon lang kita nakita. Saan ka ba nagtrabaho? Kuhan, kasama ko noon si Bonnie. Tapos pumunta sa Maynila. Sa ngayon, nandito na siya.
Parang plano na yata niyang maghanap ng trabaho dito sa bayan natin. Ganun ba? Mabuti kung dito na siya para hindi ko naman namimiss ang mahal ko. At saka, kasama ka niya. May pupuntahan ba kayo? Wala naman. Gusto ko rin makilala ka. Para pag nagkasalubong tayo sa daan, di babatiin kita. Alam mo, itong si Bonnie ay mahina siya. Pinapabayaan ka niya. Kung ako ang nobyo mo, hindi kita iiwan. Dahil ang ganda mo, Esther. Ha? Hindi naman. Teka, may itatanong ako sa iyo. May iba pang nililigawan si Bonnie? Ha? Wala naman. Ikaw nga ang lagi naming pinag-uusapan eh. Alam mo, kung ayaw ni Bonnie na pakasalan ka niya, ako na lang. At pakakasalan kita. Ano? Whoops! Teka lang, bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Banjo, bitiwan mo ang kamay ko. Ha? Kung Esther, yung sinabi ko, biro lang yun ha. Baka seryosohin mo. Pare Bonnie, biro lang yun ha. Okay lang yan, pare. Alam ko naman na malabiro ka eh. Pare, dapat mo nang pakasalan si Esther. Yung tagal na pala yung pangako mo sa kanya. Pero ngayon, hindi pa natutupad. Huwag kang maging mahina pare. Baka mamaya, iba ang magiging asawa niya. Maunahan ka pa. Sayang, ganda pa niya naman. Huy, binubula mo na naman ako ha. Siguro, sanay ka naman bola ng babayan ho. At ilan lang naging nobya mo, ha? Wala pa akong nobya, Esther. Kahit tanungin mo si Bonnie, wala pa akong nakita na gaya mo. Nako, imposible naman yan. Dahil sa kagwapuhan mo na yan, wala pang nakapansin sa iyo. Wala nga eh. Kaya naiinggit ako dito sa pare Bonnie ko. Kaya pare, pakasalan mo na si Esther. Pare, wala pa akong ipon eh. Kaya alam mo naman na pinagdadalan ko yung mga magulang ko. Nakakahiya naman kung kulang yung handa sa pagpapakasal namin. Kahit hindi na bongga ang kasalan ninyo. Ang importante, mapakasalan mo siya. Sabihin mo lang, kung ayaw mo na pakasalan siya, ako nang papalit. Pakakasalan ko na lang siya. Ikaw talaga pare, masyado kang palamiro eh. Sige, at pag-iisipan ko yung sinasabi mo. Huwag mo nang pag-iisipan pare, gawin mo agad para hindi ka na maunahan. Malas mo pag inagaw sa'yo si Esther. Araw-araw na lang. Pambira naman si Bonnie. Ang tagal namang bumili ng merienda natin. Mamaya, andito na yun. Baka may nakasalubong na kakilala niya. Kaya medyo natagalan. Nakakainis talaga. Ang bagal niyang kumilos. Buti na lang nandito ka na nagpapatawa sa akin. Alam mo, kung ikaw ang kasama ko, hindi ako maiinip. At hindi rin ako tatanda dahil tawa ko ng tawa sa mga kwento mo eh. Ganun ba? Sana makaharap ako ng gaya mo. Kung ako lang si Bonnie, matagal na kitang pinakasalan. Talagang nanggigigil ako sa ganda mo, Esther. Huwag mo na nga akong bulahin dahil hindi ako maganda. Baka maniwala pa ako sa'yo. Teka, may ate ka ba o pinsan na talaga? Nagaya mo maganda para ligawan ko. Wala na, Banjo. May asawa na sila. Pati mga pinsan ko, may mga asawa na rin. Malas ko naman. Pero hindi bale. Kung hindi ako makahanap ng gaya mo, ay hindi na ako mag-aasawa. Makikihati ako ng konting pagmamahal sa'yo. Kung pwede sana. Ano? Luko-luko ka talaga, ha? Yan. Tama na. Yan ang bagay sa'yo. Nagbibiro lang naman ako eh. Tama na. Loko ang kaibigan ni Bonnie. Pero gusto ko yung ugali niya. Mapagbiro at mabilis kong kumilos. Sana ganun si Bonnie. Pero iba ang ugali ni Bonnie. Makaluma. Pag ako ay nainis, talagang iiwanan ko si Bonnie. At sa palagay ko, ay may pagtingin sa akin si Banjo. Dahil nagpaparamdam siya. Ano kaya? Kung makipagkalas na ako kay Bonnie, para may pagkakataon si Banjo. Oo nga, tama yun. Bakit hindi ko agad naisip yun? Kaya humanda ka, Bonnie. Dahil binababayaan mo ko, malas mo.
puputulin ko na ang ating relasyon at maghanap ka na lang ng iba. Hello, Leng. Nakita ko na nag-usap kayo ni Bonnie. Ano bang sinabi sa'yo? Para alam ko kung ano naman ang problema niya. Ayun nga, malaki ang problema niya dun sa nobya niya. Dahil madami na rin siyang pangako, hindi naman natutupad ni Bonnie. Kaya naiinis yung babae sa kanya. Ano bang problema? Kung kinukulit siya, o di pagkasalan na niya at tulungan natin dahil wala pa rin ipon. Di ba sinabi natin na ibenta yung lupa, pero ayaw naman niya. Hintayin na lang daw niya ni Esther kung makakaipon siya. At isa pa, hindi pa raw siya babalik sa kanyang trabaho doon sa Maynila. Dahil maraki daw ang gastos niya sa upa, sa pagkain, at marami pang iba. Mas mabuti kung dito na siya maghanap ng mapapasukan para hindi na problema ang pagbibigyan niya ng suporta para sa atin. Tama, kung yan ang naisip niya para madali siyang makaipon ng pera para sa kasal nilang dalawa nung nobya niya. Kaya bukas raw ay subukan niyang maghanap ng mapapasukan na trabaho dito sa atin. Sana nga makahanap ka agad para hindi rin tayo kapusin sa ating mga pangangailangan dito sa bahay. Dahil wala pang anihan, di pa tayo makabenta ng palay. Oh, kumusta ka na, Esther? Parang malungkot ka yata. Ano bang iniisip mo? May problema ba? Kwento si Banjo, isinasama ako ng pinsan ko sa Maynila. May negosyo siya at kinuha niya akong magtrabaho doon. Ganun ba? Paano yan? Nandito na si Bonnie. Hindi na raw babalik sa Maynila. Bahala na ang lalaking yun. Sinungaling siya at hindi niya alam to pa rin ang pangako. Kaya maghanap na lang siya ng iba na magmamahal sa kanya. Ang ibig mo bang sabihin? Magpapaalam ka sa kanya? Para hindi naman magalit na basta mo na lang siyang iiwan? Juan Banjo, talagang ipapaalam ko sa kanya na aalis ako para hindi siya magtampo sa akin. Mister, pwede bang ibigay mo sa akin ang iyong address doon sa Maynila? Para madalo naman kita. Oo naman, Banjo. Kaibigan kita. At kailangan kong isang kaya mo na kayang magpayo kung may problema ako. Salamat, Esther. Kung magtitiwala ka sa akin at may ipagtatapat ako sa iyo dahil hindi ko na mapigilan ang nararamdaman ko para sa iyo. Pare, dumalaw ka na ba sa bahay ni na Esther? Parang ayaw mo na yata siyang makita. Hindi naman si ganun, pare. Kaya lang, baka kulitin na naman ako eh. Dari-dalawin tayo sa pagpaparinig niya. Talagang ganyan, pare. Ikaw kasi, huwag kang mangako kung hindi mo naman gagawin. Siyempre, maiinis siya sa'yo. Yun na nga eh. Tuturuan ka ng mangako, pero sinabi ko naman sa kanya na wala pa akong ipon. Hindi na tumitigil eh. Pagpasensyahan mo na, pare. Talagang ganyan ang mga babae. Makulit hanggat di nila nakukuha ang kanilang gusto. Sinabi ko naman sa'yo na patikimin mo na. Pero ayaw mo naman. Hindi ko kayang gawin yun, pare. Baka sa lawang mas madaling panahon mas lubak yung problema. Masyado kang takot na gumawa ng kalokohan. Pero ang hindi mo alam, yun ang gustong-gusto nila. Basta, kaya mo muna siya, pare. Pag umuupan siguro yung galit niya, patatawag din niya ako. Hihintayin ko na lang siya dito, pare. Talagang hinahamon ako ng pony na yun. Hindi pa siya tumalaw sa akin. Kaya gagawin ko ng paraan para masabi sa kanya ang dapat niyang malaman. Hindi ko na matiis ang pagbabaliwala niya sa mga sinasabi ko. Kaya bahala na siya sa buhay niya. Hindi ko na pakikialaman kung ano man ang gusto niyang gawin. Kahit manligaw na siya ng iba. Dahil nagsawan ako sa pakikinig sa mga pambubulan niya sa akin. At pag nag-break na kami, ay sigurado na manliligaw sa akin ang matalik niyang kaibigan. Mas mabuti pa yun dahil hindi ako naiinip pag siya ang kasama ko. Alam ko na magiging masaya ako sa kanya. Kaya ite-text ko kay Pancho kung ako ay nakarating na sa Maynila. At di ko nasasabihin kay Pony na aalis ako sa lugar namin para hindi niya ako pigilan. O anak, saan ka ba pupunta?
Baka makikipag-inuman ka na naman dyan. Huwag ka sanang maglalasing ha. Hindi ho, Nay. Dadalawin ko lang si Esther. Kahit nagtatampo sa akin para hindi naman lumala yung pagtatampo niya. Pagbibigyan ko na sa gusto niya. Ayusin ko itong problema namin dalawa. Ano kaya kung ibaling mo na lang sa iba? Dahil hindi ka naman nauunawaan. Alam niya na wala ka pang ipon pero pinipilit pa rin ang gusto na magpakasal na kayo. Sige nga, kung itutuloy nyo at kulang ang handa, lalabas kang kahiya-hiya sa mga tao. Hindi ko na iniisip na kung ano yung gusto niya, yun ang masusunod. Ay, naku anak, Bonnie. Kung ganyan na klaseng babae na walang pag-uunawa at makasarili, iniisip lang niya yung sariling kapakanan at kaligayahan na hindi makapaghihintay. Ay, naku anak. Hindi ko Ewan naman ko. siya masisisi na dahil na ipangako ko naman sa kanya na kapag nagkaipon na ako, magpapakasal na kami. Eh, yun siguro, kaya siya kinukulit niya ako. Bakit hindi mo ba sinabi sa kanya na sinusuportahan mo pa kami hanggang ngayon ang itay mo? Eh, sinabi ko na yan sa kanya. Eh, hindi niya ako maintindihan Kaya nga hindi ako nakakaipon dahil sinusuportahan ko kayo. Kaya hindi matuloy-tuloy yung pangako kong pagpapakasal sa kanya. Ay anak, hayaan mo na kaya ang babaeng yun. Baka pag nag-asawa na kayong dalaway, magiging sunod-sunuran ka na lang sa kanya. Yan ang ayaw kong mangyari sa iyo, anak. Pare, buti naman at pupunta ka rito para di na ako pupunta sa inyo. Ha? Bakit ba, pare? May pupuntahan ka ba? May kung trabaho yan, pare. Sama naman ako. Oo pare, nag-a-apply ako para sa abroad. Ha? Kung gusto mo di sabay na tayo para sabay na rin tayong maglakad ng mga kailangan pupuntang abroad. Eh, yan ang problema, pare. Wala akong gagastos wala akong gagamitin sa pag-apply. Ikaw, may tutulong ba sa'yo? Oo pare, yung pinsan ko na nagbalik bayan at nagkausap kami. At siyang tutulong para makakuha ko ng mga kailangan na papeles. Ako, swerte mo talaga, pare, ha? Sige, mauula ka sa abroad. Kapag nagkapera ka na, tulungan mo naman ako para makapon din ako sa ibang bansa. At kahit pa paano ay umasenso rin ang buhay namin. Huwag kang mag-alala pare. Talagang gagawin ko yan. Basta may pera na ako, asahan mo na tutulungan kitang makapag-abroad. Oh, gusto ka na, Esther? Sana, huwag ka namang magalit sa akin, oh. Lalo na kung hindi ko mamatubal yung pangako ko. Siyempre, alam mo naman na medyo maliit yung sahod ko. O sige, para hindi ka na magreklamo at mawalan ka ng problema sa akin, ay may naisip akong paraan. Ha? Anong ibig mong sabihin? Sabihin mo kung ano yung gusto mong mangyari. Sige Bonnie. Alam mo, sawa na ako sa mga pangako mo na mag-ipon ka saka tayo pagkakasal. Pero alam ko, hanggang ngayon wala pa rin, di ba? Alam mo naman ang dahilan Sana, pagpasensyahan mo muna ako. Bale, matutupad ko rin yung pangarap mong kasal. Pag tinulungan ako ni Banjo na mag-ibang bansa. Dahil pupunta si Banjo sa abroad. Ganun ba? Buti pa siya at nagpupursige para umasenso ang buhay. Kaya mas mabuti siguro kung... Kung wala, bakit hindi mo ituloy? Ano bang gusto mong sabihin? Bonnie, ang gusto kong mangyari ay putulin ko muna ang ating relasyon. Ano? Putulin mo? Bakit? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Ang tagal ko nang umaasa sa pangako mo Kaya lang, wala. Kaya mas mabuti kung putulin ang relasyon natin para magkaroon ako ng kalayaan na maghanap ng aking kaligayahan. Nakikiusap ako, Esther. Huwag mong gawin ito. Mahal kita. Sana unawaan mo naman ako sa kalagayan ko. Ako ang unawain mo, Bonnie. Marami na akong kaibigan na pinagsabihan ko na magpapakasal na tayo. Pero anong nangyari? Kaya mas mabuti kung putulin muna natin ang relasyon. Pag sigurado ka na at handa ka ng pakasalan mo ko,
Saka na tayong magbalikan. Esther naman, huwag mong gawin ito. Konting panahon na lang ang hiningi ko sa'yo. Nakikiusap ako. Ilang beses kang nagpangako sa akin, pero wala kang nagawa. Kaya sa gusto mo at hindi, ay break na tayo. Esther, hindi. Hindi. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Oh, Bonnie anak, bakit ganyan ang itsura mo? May problema ka ba, ha? Wala ako, Nay. Wala akong problema. Hindi ko na dapat sabihin kay Nay ang problema ko. Wala kang problema ka mo, pero namumugto yung mga mata mo. Ano bang nangyari? Puno, Nay. May dumi kasing pumasok sa mga mata ko, kaya nung kinamot ko dahil Makati. Siguro, yun, namula tuloy. Ganun ba? O sige, sumunod ka na dun sa kusina para makapag-almusal na tayo ng tatay mo. Oo, Nay, susundo ako. At pupuntahan ko sandali si Banjo para kausapin. O sige, ikaw ang bahala, pero bago ka umalis, mag-almusal ka muna. Opo, Nay. Pupuntahan ko si Banjo para sabihin ko sa kanyang problema kong ito. Para baka sakaling mapayuhin niya ako at kailangan din na makahanap na ako ng bagong trabaho ko para makapag-ipon na ako at mapakasalan ko na si Esther. Hey, Loleng, saan bang lakad ni Bonnie? Sinasama ba ng kanyang kaibigan? Hindi, pupunta sa bayan daw at susubukan niyang maghanap ng trabaho para hindi na siya lumayo kay Esther. Ay, bakit ganun ang gagawin niya? Pag dito siya nagtrabaho, mas lalo lang na hindi siya makakaipon. Anong magagawa natin? Iyon ang desisyon niya. Kaya di pwedeng hadlangan kung anong gusto niyang gawin sa buhay niya. Ay, sa bagay, totoo yan. Siyempre, siya ang nakakaalam ng ikabubuti ng kanyang kapakanan. Sige, hayaan natin sa gusto niya. Talagang ganun ang pwede natin gawin. Ang masasabi ko lang, gabayan natin yung anak natin. Kung makita tayo na may mali sa ginagawa niya, Oo, Loleng. Hindi natin pwedeng pabayaan ang anak natin na siyang inaasahan natin sa ating pamumuhay. O ano, may pupuntahan ka ba? Pag wala kang pupuntahan, magsibak ka ng kahoy na panggatong para may gamitin ako kung sakaling magluluto na ako. Ay, sige, Loleng. Magsisibak muna ako bago ako pumunta mamaya doon kina Kumpare Ipeng. Dahil may okasyon doon at makakakain ng libre. Masarap ang mga putahe na ihahanda. Ngayon ay wala na kang problema. Kahit makipagrelasyon ako sa iba. Bakit ganun? Parang wala na akong nararamdaman na pagmamahal kay Bonnie. At hinahanap-hanap ko ang pagbibiro ni Pancho. Kailan kaya niya ako dadalawin? Ano ang dapat kong gawin para makausap ko si Pancho? Hindi naman pwede na ako pang pupunta doon sa bahay ni na Pancho para ibalam ko sa kanya na wala na kaming relasyon ni Bonnie. Tama! Bakit hindi ko naisip kagad? Mag-uutos ako ng isang bata at sabihin kay Banjo na pumunta dito sa bahay namin at makapagkwentuhan kami. At magiging masaya na ang araw ko dahil gusto ko talaga si Banjo. Sana naman may pagtingin din siya sa akin. Sana nga. Ano ka mo, pare? Nakipagkalas na sa'yo si Esther? Bakit? May nagawa ka bang kasalanan sa kanya? Wala naman, pare. Kaya lang, hindi ko kasi natupad yung pangako ko sa kanya na magpapakasal na kami. Alam mo naman, wala pa akong ipon. Ganun ba, pare? Akala ko kasi may intindihin niyang kalagayan mo. Yung pala, sarili niyang kaligayahan ang iniisip niya. Kaya nga, pare, nakiusap ako sa kanya. Bigyan pa niya akong kunting panahon para makapag-ipon, pero parang baliwala sa kanya yung sinabi ko .
Alam mo pare, kung ganyan ang isang babae, hindi dapat pagkakatiwalaan. Para bang gusto niyang maging under desire ka. Lahat ng gusto, masusunod. Napakasakit ang ginawa niya, pare. Parang hindi ko kayang tanggapin eh. Dahil pinutulo niya ang relasyon naming dalawa. Huwag mo masyadong dibdibin pare. Makakahanap ka pa ng babaeng mas babagay sa'yo. Huwag mo sayangin ang panahon mo sa babaeng yun na sinaktan ka niya at nagbagong isip, kaya kalimutan mo na. Pero hindi ko siya makakalimutan, pare. Mahal na mahal ko si Esther. Siya yung buhay ko eh. Magiging malungkot ang buhay ko kung hindi na siya babalik sa akin. Pare, lilipas din ang sama ng loob mo at maghihilom din yan. Kaya kailangan na maging busy ka. Ibalin mo sa trabaho ang iyong isipan. Banjo, yung sinasabi mo sa akin, ha? Huwag mong kalilimutan. Lagi mo akong dalawin doon sa tinitiran ko. Ha? Naku Esther, baka hindi ko na magawa yan dahil hindi magtatagal aalis na ako para magtrabaho. Teka, ang akala ko, sa Maynila ka magtatrabaho, di ba? Bakit? Lumipat ka ba? Hindi Esther. Hindi nag-apply ako para magtrabaho sa abroad. Para naman umasenso ang buhay ko. Wow! Ang sipag mo naman, ha? Sa trabaho. At sabi mo po mag-a-abroad pa. Naku, sana huwag mong kalimutan ang isang gaya ko, Banjo. Oo Esther, pero may pabor akong hihilingin sa'yo. Sana hindi mo ako pahiyain. Ha? Ano ba yan, Banjo? Sige, sabihin mo. Kung kaya ko, di pagbigyan kita. Pwede ba mali mong ibalik ang relasyon ninyo ni Bonnie? Kasi naaawa ko sa kaibigan ko. Pag-iusap, Esther, balikan mo si Bonnie. Sa ganyang bagay, wala na akong magagawa, Banjo. Nawala na ang pagmamahal ko sa kanya. At may nakita na akong kapalit niya sa puso ko. Hindi ko na mahal si Bonnie. Talagang hindi na. Ay, nako. Alam mo ba, Pido, may napansin ako kay Bonnie nang umuwi kahapon. Ano ba ang sinasabi mo, Loleng? May ikinikilos na iba? Ganun ba? Hindi naman. Kaya lang, nahalata ko na may mabigat siyang problema. Dahil maluha-luha nang kausap ko siya. Tinanong ko kung anong nangyari. Pero ang sabi niya, wala naman. Siguro nag-iisip pa siya kung dapat din nating malaman. Baka ayaw niya na magka-problema tayo. At saka may kaibigan siya na pagsasabihan kung may problema at di niya kayang lutasin. Oo, Pidong. Bayaan muna natin siya. Kung ayaw niyang sabihin kung ano yung problema yung gumugulo sa isipan niya. Siguro hindi na siya pababayaan ng mga kaibigan. Dahil nagpunta siya sa kaibigan kahapon eh. Sa bagay, mabait at matulungin ang kaibigan niyang yun. Kaya pwede niyang lutasin ano man ang problema ni Bonnie. At subukin mo siyang tanungin. Baka sakali na sabihin sa'yo ang kanyang problema. O sige, mamaya pag uwi dito, subukan kong tanungin kung ano yung problema niya. Dahil minsan naman ay sinasabi niya sa akin. Sige, ikaw na ang bahala kay Bonnie. Kailangan na malaman natin kung ano ang kanyang problema. Mabuti. At tapos na rin ang problema ko dito sa bahay. At mamayang madaling araw ay pupunta na rin ako sa Maynila para magtrabaho. At hindi ko nasasabihin kay Banjo na aalis ako. Sana hindi mahalata ni Banjo na siya ang gusto ko. Mas mabuti si Banjo at mag-abroad. Kaya magiging maginhawa ang buhay ko sa kanya kung sakaling kami ay magiging magkasintahan. Sana naman magtapat na siya sa akin. Halata ko naman na may gusto siya sa akin eh. At sasagutin ko kaagad para may nobyo ako na nasa abroad. Di kaya ni Bonnie. Walang pangarap sa buhay. Kaya swerte ako kay Banjo kung ako ang magiging asawa niya. Magiging maganda ako at magiging maginhawa ang buhay ko sa kanya.
At hindi siya mahiyan na ipakilala ko sa mga kaibigan niya. O Banjo, kailan kaya magkita pang muli? Sana, sa lalong madaling panahon, sabihin mo na sa akin na meron kang nararamdaman na pagtingin. Dahil ako, talagang alam ko na ikaw ang lalaki na nagpapatibok ng puso ko ngayon. Ikaw ang gusto ko, Banjo. Sana, dumalaw ka ngayon sa akin. Sana nga. Iinom tayo pare, pero di ako maglalasing dahil bukas ng umaga pupuntahan ko sa Maynila. At doon ko nahihintay ng araw ng flight ko papuntang abroad. Ganun ba? Sana mag-ingat ka dun pare. Dahil hindi mo kabisadong ugali ng ibang lahi. Kung ano man yung patakaran nila dapat mo munang alamin. Oo pare, salamat sa paalala. At matagal bago tayo magkita muli. At suyuin mo ulit si Esther para magkabalikan kayo. Dahil sinabi ko sa kanya na balikan ka rin. Kaya mo pare, palilipasin ko muna yung galit niya sa akin. Muli ko siyang liligawan para magkabalikan kaming dalawa. At sa unang sweldo ko pare, padadalhan kita ng ibibili mo ng cellphone para magkausap tayo. Mag-video call tayo para makita natin ang isa't isa. Sige pare, salamat naman kung bibigyan mo ng cellphone. Dahil yun talagang isa kong gustong matupad yung magkaroon ako ng cellphone. Oo pare, basta sinabi ko itutuparin ko. Sana maghanap ka na ng ipapalit mo kay Esther. Huwag ka nang umasa sa babaeng yun dahil ambisyosa siya. Alam mo pare, sa ngayon pa lang nagpapasalamat ako sa iyo Sana matupad din yung pangarap ko na makapag-ibang bansang katulad mo. Sige, tagay tayo pare. Para sa despedida mo. Salamat. At natanggap ako sa isang opisina bilang information clerk. Mas mabuti na yun. May trabaho ko ngayon. Sa magtatambay ako. Baka hindi na ako tanggapin ni Esther. Teka, ano ba ito? Gutom na ako. Siguradong mura siguro yung pagkain nila dito. Uundan muna ako. Medyo kapos itong pera ko Ano yung waitress? Papalapit sa akin. Sir, ano po ba ang order ninyo? Masarap ang luto nila dito. Ellen? Ikaw pala. Dito ka pala nagtatrabaho. Oo, Bonnie. Nagtsatsaga ako dito para makapag-ipon ako. Ang mabuti pa ay mag-order ka na para makapagkwentuhan tayo habang kumakain ka. Teka, ano bang gusto mong orderin? May adobo kami o kaya igado. Dami pala. Meron ding mechado, oo. Sige, Helen. Isang Paano ba to? order nga ako ng adobo at isang gulay. Iyon lang. Okay, Bonnie. Hintayin mo ko sandali ha. At daragdagan ko ang order mo para mabusog ka at maging masaya kang kakwentuhan. Ganun ba? Sige, ikaw na yung bahala. Sana, inipin ako ng Helen na ito May kulang yung pera ko. Sabihin ko na kapag babayaran ko na, kulang, siya mo na yung bahala. At saka ko na lang babayaran kapag supahod na ako. Anong orderin mo, Bonnie? Para kunin ko na at dadalhin ko dito. Aba, ano bang nangyayari kay Bonnie? Parang natulala. Hoy, Bonnie! Ano ka ba? Hoy, Bonnie! Whoops! Teka lang. Bago natin magpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Helen, dito ka pala nagtatrabaho. Ano, kamusta ka na? Mabuti naman, Bonnie. Alam mo na, nagtsatsaga ako dito sa trabaho kong ito para sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ang mabuti pa ay umorder ka na at nang makapagkwentuhan tayo habang kumakain ka. Kwan. Gusto ko adobo at gulay lang. No, baka kulangin ako nito dito sa pambayad ko. Ano bang nangyayari sa'yo, Bonnie? Sige na, at ako nang bahala sa'yo. Ikukuha kita ng igado, adobo at soft drink. Basta, huwag ka nang maingay. Pero kulang itong... Basta, ako nang bahala.
Tahimik ka na lang dyan. Sige, sandali at kukuha ako ng makakain mo, ha? Ay, salamat. At ililibda ko ni Helen. Naligtas pa yung pera kong konti dito. Kung hindi lang ako gutom talagang uuwi na ako di ba pagkatapos kong kumain uuwi agad ako para maihanda ko ng mga kailangan ko. Ganyan pala ang nangyari sa'yo, Bonnie. Malas ka sa naging nobya mo, no? Asan na ngayon si Esther? Hindi ko nga alam Wala pa akong balita sa kanya. Matagal lang hindi ako nadadalaw sa lugar namin Ay, ganun ba? Sa ngayon siguro ay namimiss mo na siya, no? Oo. Pero wala na akong magawa. At nire-respeto ko naman ang desisyon niya. Kapag nakaipon ako, talagang kukumbinsin ko siya ulit na magpakasal na kami. Siya nga pala. Kumusta ka na? May nobyo ka na ba? Wala pa nga Dahil hindi pa ako nakakatagpo ng gaya mo, Bonnie. Ano? Ikaw kasi, hindi mo ako kursonada. Alam mo, matagal kong dinamdam yung sinabi mong wala kang pagtingin sa akin. Matagal ko na rin iniyakan yun. Mabuti na lang at nalibang ako sa aking trabaho. Hello ba? Pasensya ka na. Dahil may nililigawan ako kasi noon Talagang hindi ko sumakit ang kailan na ito Hindi si Esther talagang mahal ko. Oh, Bonnie, halika na. At sumakay na tayo sa minibus. Baka mapuno, ay matagal ulit tayong maghihintay ng susunod na babiyahe. Sige. Mauna ka na sumakay. At bibili lang ako ng candy para sa ating dalawa. Sige na. Ay, nako. Nakakainis ang mga marites na yan. Puro walang kwentang pinag-uusapan nila. Ay, bako. Bakit ka naiinis? Kung ayaw mo silang pakinggan, di umuwi ka na lang dito sa bahay at magkape para wala yung inis mo sa kanila. Kaya nga nandito na ako. Dahil hindi ko gusto yung mga sinasabi nila. Akala mo kung sino silang magaling. Kaysa sa utak ng presidente. Bakit pati presidente ay nadamay sa usapan nila? Bakit hindi sila gumawa ng kabutihan kaysa kung ano-anong kabalbalan ang iniisip nila? Kahit ako ay pinakikialaman nila ang buhay ko. Naku, lintik talaga sila. Pakialamera sa buhay ng mabuhay. Alam mo pala yan? Bakit ka pa nakikigrupo? Pag nandyan sila, kundi sana umiwas ka na lang kung ganyan na naiinis ka sa mga taong ganyan. Alam mo, maganda ang usapan. Pero minsan naman ay nasusobrahan na nila ang paninira sa kapwa-tao. Iyon ang kinaiinisan ko sa kanila. Para bang wala silang kapintasan. Siya, tama na yan. Baka tataas ang presyo ng dugo mo. Atakihin ka pa. Hayaan mo na sila. Ganyan yung mga taong walang magawa sa buhay. Ang gwapo ngayon ni Bonnie. Lalong lumapit ang loob ko sa kanya. Dahil wala na yung nobya niya. Nakipagkalas sa kanya. Kaya, ito na ang pagkakataon para masungkit ko ang kanyang puso. Gagawin ko ang lahat para mapasa akin si Bonnie. Ano kaya kung anyayahan ko siya dito sa bahay namin? Dahil wala naman si inay. Dinalaw niya ang kanyang kapatid doon sa ibang probensya. Kaya humanda ka, Bonnie. Magiging akin ka rin sa bandang huli. Ako ang magwawagi sa puso ni Bonnie. Hihintayin ko ang paglabas ni Helen para may makausap ako. At sabay na kaming umuwi sa aming lugar. Ay naku, sana nandito pa siya para may kasabay ako. Bonnie, sinusundo mo ba ako? O may hinihintay kang iba? Ano pa, di ikaw. Dito nga ako sa malapit sa restaurant na pinagtatakbuhan mo. Siyempre, sinundo kita para may kasabay na akong pag-uwi sa bahay. Pareho pala tayong oras ng uwian, ano? Oo nga Ang ibig mong sabihin ay may trabaho ka dito na malapit sa pinagtatrabahoan ko? At kailan ka pa nagsimula ng iyong trabaho? Noong nakarang linggo lang. Buti lang, nakita kita dito Ngayon, hindi na ako malulungkot dahil may kakwento na ako. Malilimutan ko na yung nangyari sa akin. Oo. Teka, anong gusto mo? Saan ba tayo magkukwentuhan? Sa parke ba? Sabihin mo lang.
Teka, hindi ka ba pagagalitan kung gagawin tayo sa daan ng konti? Dahil may pugol na pa tayo. Walang magagalit. Dahil ang inay ko ay may pinuntahan. Baka pugkas pa siya uwi. Kaya halika na at mamasyal muna tayo. Bonnie, anak, kumusta naman ang trabaho mo? Hindi ba nakakapagod? Ay, hindi naman hunay. Tama na. Para bang naliliban ako sa trabaho ko yun doon. At saka, marami na akong nakikilala. Eh, mabuti naman kung ganun. Sana makahanap ka na ng babaeng tapat na magmahal sa'yo para makapag-asawa ka na rin, anak. Ha? Gusto na po ninyo mag-asawa ko? Para magkaroon na kayo ng apo? Ganun ho ba, inay? Oo naman. Eh, wala naman akong maraming trabaho dito sa loob ng bahay. Kaya ko pang mag-alaga ng apo, kaya dalian mo na. Ay, nako, kayo talaga na yun. Akala nyo para kayong bumibili ng gamit na makukuha ninyo kagad. Siyempre, pipili muna ako nung talagang may pagmamahal ako sa kanya. Sana, inay, ang gusto ko si Esther. Kung gusto ko mo ba yung pakasalan? Wala nang iba. Ay, naku, anak. Paano mo pa babalikan ang babaeng yon? Ayaw na sa'yo. Kaya nakipaghiwalay na nga sa'yo at lumayo dito sa ating lugar. Oh? Anong ibig nyo sabihin, eh? Wala na dito si Esther sa ating lugar. Paano naman nalaman yun? Ay, sino pa ang nagkalat ng chismis? Kundi yung mga taong nakapaligid na marites. Baka lahat ng mga nangyayari dito ay alam nila at may dagdag pang paninira sa tao. Ha? Anong ibig ninyo sabihin, inay? Sabihin niyo sa akin, ano ba yung tungkol kay Esther? Ano, inay? Ano sa palagay mo, Loli? Hindi naman masakit kay Bonnie ang paghihiwalay nila ni Esther? Sa tingin ko naman okay na rin sa kanya. Medyo masigla at masaya kung umaalis dito sa bahay. Mabuti naman kung ganon para hindi rin tayo malungkot. Kung makita natin na matamlay ang kilos niya, siyempre mag-aalala rin tayong mga magulang niya. Baka mawalan na siya ng interes na mabuhay. Hindi naman siguro tanga si Bonnie para sayangin ang kanyang buhay. Maraming babae dyan na kanyang pwedeng pagpilian at kayang-kaya niyang palitan ang Esther na yon kahit ilang babae pa. Ay, tama ka, Loling. Wapo naman si Bonnie at may trabaho na siya. Kaya hindi siya mahihiya na manliligaw dahil may pagmamalaki siyang trabaho niya. Oo nga. Kaya pinagsabihan ko nga kanina na dapat na siyang pumili ng babaeng tapat na magmahal sa kanya at pakasalan ka agad. Ano ang sinabi ni Bonnie? Pumayag ba na maghanap ng niligawan niya? Akalain mo bang sinabi niya na wala nang iba raw na pakakasalan kundi ang Esther na yon? Dahil hanggang ngayon daw, mahal pa rin niyang babaeng yan. Ano? May tanga siya. Kung babalikan pa niya ang babaeng umayaw na sa kanya. At ang alam ko ay lumayo na siya dito sa lugar natin. Ilang buwan nang hindi nagchat-chat si Banjo sa akin. Ano bang nangyari sa taong yun? Umaasa pa naman ako na maging karelasyon ko siya. Pero wala man lang binanggit sa akin. Ano ba naman itong kapalaran ko? Napakasakit pala. Pag nabigo ka, ngayon ko lang naranasan ito. Ganito rin ba ang nadama ni Bonnie nang hiniwalayan ko siya? Siguro naman ay wala pa siyang ipinalit sa akin. Kaya, tama. Babalikan ko si Bonnie. Hihingi ako ng tawad sa kanya. Alam ko naman na mahal pa rin niya ako hanggang ngayon. Kaya hindi ko nahihintayin si Banjo. Baka pinaglaruan lang ang damdamin ko dahil sa ginawa ko sa kanyang kaibigan. Kaya gumanti siya sa akin. Banjo, bakit mo nagawa ito sa akin? Alam ko na hindi mo kayang gawin ang manloko ng babae. Pero bakit ako? Bakit? O pare, kumusta ka na dyan? Alam mo ba, malapit na rin tayong magkasama dito. Dahil may kasamahan ako dito na matatapos ng kanyang kontrata. At ikaw ang inirekomenda ko. Talaga, pare. Salamat naman kung ganun.
Matutuloy na rin yung pangarap ko na magkapunta dyan. Para mabigyan ko ng maginhawang buhay ang mga magulang ko na talagang nagmamahal sa akin. Oo naman pare, matutupad yan. Di ba, pangako ko na tutulungan kita. Kaya, magtiis ka lang, malapit na. Kaya, ihanda mo na ang mga sasabihin kong papeles para madali kang makapunta rito sa abroad. Natutuwa naman ako sa sinabi mo yan, pare. Sigurado na talagang magiging masaya rin ang pamilya ko. Kapag nalaman nila na mag-a-upload na ako. Siyempre naman pare. Lahat ay umaasa rin na makapagtrabaho sa abroad. Pero walang gagastusin. Kaya ipapadala ko na sa iyo ang mga perang gagamitin mo sa pagproseso ng mga papeles mo. Sa nga pala pare. Binalikan ka na ba ni Esther? Ay, hindi pare. Alam mo, sa totoo lang wala na siya dito sa lugar natin. At hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Ganun ba? Mabuti pa pare, kalimutan mo na siya. Maghanap ka na lang ng babaeng tapat na magmamahal sa'yo. Pwede ba yan pare? Ewan ko pare kung magagawa ko yun eh. Ang iisipin ko muna ngayon, yung mga magulang ko. Para maging maginhawang buhay nila kung sakaling matuloy ako dyan. Maganda yan pare. Sige, tama ka, umahin mo muna yan. Sa bandang huli, ay makikita at darating din sa'yo ang maging kapalaran mo sa buhay. O sige pare, at pupunta na ako sa trabaho ko. Bye! Ang bilis lang ng panahon na lumipas, ano? Sana madat na natin ang pupuntahan natin dito, Itay. Ha? Bakit mo ba ako sinama dito? Anong gagawin natin? May liligawan ka ba dito? Alam niyo, Tay, may sinabi sa akin si Banjo eh. At gusto kong surprisahin si Esther. Kaya, ibigay ninyo sa kanya itong regalo ko at itong bulaklak. Ano? Bakit ako pa? Di ikaw na lang ang magbigay sa kanya nito. Gusto ko nga surprisahin eh. Kaya, hindi pa ako magpapakita sa kanya. Sige na, Tay. Pumunta na kayo sa bahay niya para ibigay mo itong regalo ko sa kanya. O sige, akin na nga. Halika si Tay. Sigurado ako na masosurpresa si Esther. At sana, tanggapin niya ang regalo at bulaklak na dala ni Tay na binigay ko. Pakakasalan ko agad ng babaeng tinitibok ng puso ko. At gusto kong yakapin at talikan si Esther dahil mahal na mahal ko siya. Boni anak. Oh, Tay, bakit hindi ba tinanggap ni Esther ang regalo ko na bulaklak na dala ninyo? Kuan anak. Kuan, matagal na palang wala rito si Esther. Ibinenta na nila ang bahay at lupa nila. Ano? Diyos ko. Saan ko hahanapin si Esther ngayon ni Tay? Saan? Anak, pag hindi mo na siya mahanap, mas mabuti pa kung maghanap ka na lang ng iba. Si Helen na ang pwede mong maging asawa. Hindi, Tay. Hindi ako mag-asawa. Kung hindi si Esther man lang, makakasalan ko. Hahanapin ko siya, Tay. Kahit saan siya pupunta, hahanapin ko siya. Ha? Kung hahanapin mo, paano na ang trabaho mo? Bahala na ko, Tay. Basta hahanapin ko si Esther. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nahahanap. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yung like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Bakit ganito? Napakasakit naman ng kapalaran ko. Tama na, Bonnie. Hayaan mo na, sister. Kung lumayo siya, wala ka na magagawa pa. Baka nag-asawa na rin yun eh. Hindi totoo yan, Helen. Baka nagtatrabaho lang siya sa Manila. Hahanapin ko siya. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakikita. Hindi. Bonnie, niyakap mo ako. Napakasakit ng ginawa niya sa akin. Hindi ko siya makakalimutan.
Gusto kong magpakalasing sa oras na ito, Helen. Oh, tama na, Bonnie. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Sasamahan kita para maalis ang sama ng loob mo. Helen, isinalikan mo ako. Ano ba itong nararamdaman ko? Parang nanguhulog na yata ang loob ko sa kanya. Tama na. Huwag ka nang malungkot. Naawa ako sa'yo. Tama na. Helen, huwag nga. Ang ganda pala niya. Helen, Bonnie. Bonnie. ang ganda mo pala. Bonnie. Helen. Saan ba ko naroon? Bakit wala akong Ha? Helen? Bakit nandito ka sa kama? Kasama kita. Bonnie, napasubo tayo. At may nangyari sa atin. Ano? Teka. Tama ka, Helen. Naalala ko na. Bakit ko ito nagawa sa'yo? Sobrang talagang kalasingan ko. Kaya nakuha kong pangkababae mo. Helen, anong gagawin ko? Paano ka na, Helen? Kailangan na panagutan mo ang sinirang mong karangalan ko, Bonnie. Kung hindi, magpapakamatay ako. Naintindihan mo, Bonnie? Wala na akong mukhang may harap kay inay at sa mga kamag-anak ko. Oo. O ano? Pagkakasalan mo ba ako o hindi? Sumagot ka, Bonnie! Sumagot ka! Pagkakasalan kita. Hindi ko tatalikuran ang ginawa ko sa'yo. Pananagutan kita at pagkakasal tayo. Oh, Bode, bakit ngayon ka lang umuwi? Saan ka ba natulog, anak? Sa mga kainuman mo ba? Hindi yun, ay. Hindi doon ako uminom sa bahay ni Helen. At may problema po, inay. Anong problema yung sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Inay, nasobrahan ko uminom ng alak eh. Dahil sa sama ng loob ko. Kaya may nangyari sa amin ni Helen. Ano? Ay, Diyos ko, Bonnie. Anong sabi ni Helen sa'yo? Gusto mo ba siyang pakasalan? Kailangan nun eh. Napanagutan kong nangyari sa aming dalawa. Kahit sa lang po. Payag siya. Basta makasal lang kaming dalawa daw. Oh, sige. Huwag kang mag-alala. Pag-uusapan naming dalawa ng itay mo kung ano ang nararapat nating gawin. Salamat o, inay. Pakisabi kay Itay, hindi ko po sinasadya yung nangyari. Ay, pwede pa. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa nangyari. Andyan na yan eh. Kaya dapat mo nang panagutan. At gusto ko rin si Helen kung sakaling siya ang magiging asawa mo. Sige po, Nay. Pupunta ko muna si Helen. Baka wala na iniisip niya. Baka akala niya niloloko ko siya. Kaya babalik po ko dun sa bahay nila. At kakausapin ko rin ang kanyang inay. Para malaman nila na pakakasalan ko siya. Sumunod na kayo daw, inay. Ano? Si Bonnie? Gusto niyang pakasalan si Helen? O di mabuti para makalimutan na niya si Esther na isang babaeng hindi dapat mahalin. Dahil hindi niya pinanindigan ang pagmamahal niya kay Bonnie. Anong gagawin natin ngayon? Dahil ang gusto raw ni Helen sa lalong madaling panahon makasal na silang dalawa ni Bonnie. Ganun ba? O di walang problema. Masusunod ang gusto ni Helen. Kahit sa huwes muna para hindi takbuhan ni Bonnie ang kanyang ginawa kay Helen. Kaya pupunta tayo ngayon doon para makipag-usap sa nanay ni Helen. At kung sinong kamag-anak nilang nandoon para pag-usapan na ang pagpapakasal nilang dalawa. O sige, pupunta tayo doon ngayon. Baka nag-aalala na si Bonnie kung wala pa tayo doon. Kaya magbihis ka na para makapunta na tayo. At malaman natin kung payag sila na magpakasal sina Helen at Bonnie sa huwes. Siguradong papayag yun si Helen. Dahil alam niya na may mahal ng iba si Bonnie. Kaya gumawa ng paraan nga para siya ang pakasalan ng ating anak. Sa bagay, gusto ko si Helen na maging manugang dahil mabait at mapagkumbaba. At alam niya na makipagkapwa-tao.
Kung siya ang magiging asawa ni Bonnie, baka swertehin pa si Bonnie sa kanyang O sige buhay. na, magbihis ka na rin para makapunta na tayo doon sa bahay ni na Helen at pag-usapan ang kanilang kasal. Oh, well, huwag ka na malungkot dyan. Dahil darating dito si Nainay at Titay para makausap nila ng inay mo tungkol sa kasal nating dalawa. Talaga bang pakakasalan mo ako, Bonnie? Alam ko naman na iba ang iyong mahal eh. Huwag mo nang isipin yan. Ang pagmamahal na pag-aaralan naman yan eh. Baka hindi magtagal eh. Makakalimutan ko na rin yung talaga mahal ko at may paling ko na sa'yo. Umaasa ako, Bonnie. Kahit ako lang ang nagmamahal sa'yo, ay gagawin ko ang lahat para mahalin mo rin ako sa mga darating na panahon. Talagang mahal na mahal kita, Bonnie. Ellen, pasensya ka na. Kung hindi ko pa maibigay sa'yo ang inaanap ng pagmamahal. Basta, maghintay ka lang. Darating din yan. Sana nga, Bonnie. Pero ang importante sa akin ngayon ay pakasalan mo ako para hindi ako ikakahiya ng mga kamag-anak ko. Kaya kailangan maitagda na ang ating kasal sa lalong madaling panahon. Kapag alala, ang sabi nila na darating sila agad dito. Siguro nasa daan na sila ngayon. Papunta na sila dito. Hintay lang natin. Sandali lang. Wala na. Talagang hindi ko na makontak si Banjo. Siguro ay may iba na siyang minamahal. Kaya hindi na ako kinakausap. At hindi na rin niya ako bini-video ko. Nakalimutan na yata ko. Ano kaya ang mabuti kong gawin? Teka, maalala ko si Bonnie. Tatanggapin kaya niya ako kung babalik ako sa kanya? Alam ko na mahal naman niya ako. Kaya subukin ko na magpaliwanag sa kanya. At sabihin ko ang dahilan kung bakit di niya ako nakita ng matagal na panahon. Sana patawarin ako ni Bonnie at tanggapin niya ako. At sana naman ay wala pa siyang asawa. Dahil nagkamali ako nang pinutol ko ang relasyon namin. Kaya sasabihin ko sa pinsan ko na uuwi muna ako doon sa lugar namin para makausap ko si Bonnie. Sana ay madatnan ko pa si Bonnie doon sa aming lugar. Sana nga. Anak, tapos na ang usapan para sa inyong pagpapakasal ni Helen. Opo, Inay. Mabuti po't pumayag ang ina ni Helen na sa ayos lang muna kami magpapakasal. Dahil hindi pa sapat yung ipon ko para makasal kami sa simbahan. Yun nga ang napagkasunduan namin ng liitay mo. Dahil yun din ang sinabi mo at saka mag-aani pa sa buwan ng Oktubre. Kaya konti ang pera natin na hawak ng tatay mo kung sakali. Hindi naman sila mahirap kausap eh. Basta ang gusto lang nila hindi ko iwan si Helen. Talagang ganun, anak. Siyempre nasira ang karangalan ni Helen. Kaya dapat lang na panagutan mo siya. Opo, Inay. Ayaw ko rin na masaktan ko siya. Lalo na isa siyang babae. Kahit hindi ko siya mahal, kailangan panindigan ko rin yung ginawa ko sa kanya. O papaano, anak? Papaano uwi na kami ng tatay mo at ikaw na ang bahala kay Helen? Basta, ituring mo na siya bilang asawa mo. Respetuhin mo siya. At dapat na magkasundo kayo sa lahat ng bagay. Ayan yun, Nay. Susundin ko po yung sinabi niya. Yung mga bilin niya. At mag-ingat pala kayo sa inyong pag-uwi, Nitay. Salamat sa inyo, Inay, ha? Oh, pare, kumusta ka na dyan? Anong meron? Anong malita? Ikaw ang dapat kong tanungin, pare. Dahil may nalaman ako tungkol sa'yo. Ha? Ano ba yun, pare? Ang bilis naman na kumalat ang balita. Sino bang nagparating sa yung balita yan? Kung pare, mag-aasawa ka na pala. Naunahan mo ako. Ano bang totoo? Pinikot ka ba dyan? Ang alam ko, hindi mo nobya dyan. Kundi kaibigan mo noon, pero may gusto siya sa'yo, di ba? Oo, pare. Teka, para kang marites dyan ah. Alam mo lahat yung mga nangyayari dito sa lugar natin. Sana pare, kung
ginamit mo na yan noon. Di sana kayo na Esther ang mag-asawa ngayon. Kasi ang hina mo, kaya naiinis sa'yo si Esther. Dahil wala kang ginagawa para maging masaya siya. Ano? Sinabi niya yan sa'yo? Alam mo, pare, nire-respeto ko siya eh. Hindi niya ako maiintindihan lang. Alam mo pare, nasa modernong panahon na tayo. Hindi pwedeng ang lalaki ay pakimig-kimi sa babae. Sana ay masaksihan po ang pagpapakasal mo. Pero nandito naman ako sa abroad. Kaya congrats na lang pare. Sana maging masaya ka na. Sige pare, bye. Ano ba itong nararamdaman ko? Tapos ng kasal namin ni Helen pero hanggang sa ngayon, si Esther pa rin ang nasa isip ko. Wala na akong magagawa. Dahil may pananagutan ako kay Helen. Siguro, siya yung nakatagdag kapalaran ko. Paano ko siya pasasayin? Hindi ko naman siya mahal. Sana, hindi magbago ang pagmamahal sa akin ni Helen. Kung hindi ko man lang maipakita sa kanya at pagmamahal ko. Nasa trabaho ngayon si Helen. Hindi ko alam kung masaya doon o hindi. Dahil nahihiya naman akong tanong sa kanya. Hindi ko makato. Pero hindi ba itong oras ang pag-uwi niya Helen eh? Ang mabuti pa eh, buksan ko rin yung pinto. Sandali lang, nandiyan na. Bonnie? Esther, ikaw? Halika. Halika dito. Huwag na. Halika. Baka magselo si Helen. Pumunta ako dito para sabihin sa iyo na sobra akong nasaktan sa ginawa mo. Ibang babae ang pinakasalan mo. Esther, matagal akong naghintay sa'yo. Hinanap kita. Pero hindi kita nakita. Yan bang dahilan mo? Kaya nag-asawa ka ng iba? Sinungaling ka at niloko mo lang ako. Hindi, Esther. Mahal na mahal kita. Nagtutunay, ikaw pa rin ang nasa puso ko. Paliwala ka. Hindi, Bonnie. Kinamumuhian kita. Kinamumuhian kita. Esther, sandali lang. Esther, mag-usap muna tayo. Esther! Diyos ko. Bakit ganito ang naging kapalaran ko? Esther, ikaw pa rin ang mahal ko. Whoops! Teka lang. Bago natin magpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Oh my, Pinay. Kamusta na kayo rito? Naubos na bang bigas ninyo? Ano pang kulang dito sa bahay? Ay, Kwan anak, hindi pa kami nakakabayad sa ilaw eh. Dahil wala pang kita ang tatay mo. Medyo malaki na rin ang utang namin doon sa tindahan. Ganun ba, Inay? Hindi bale. Tamang-tama. Sumahod na kami kahapon. Kaya bibigyan ko kayo ng pera para sa inyong pangangailangan. Kapag ganyan kasi wala pa kayong pera, pumunta kayo doon sa tinitirhan namin para hindi na kayo mangutang. Siyempre anak, nahihiya naman kami ng tatay mo dahil may asawa ka na. Baka may masabi yung asawa mo sa amin. Naku, Inay. Mabait si Helen at maunawain yun. Sinasabi rin niya sa akin na dadalawin ko kayo at bigyan ng pera para may panggastos kayo. Mabuti palang ugali ng asawa mo. Hindi siya maramot sa amin ng tatay mo. Naiintindihan niya ang aming kalagayan. Ay sana anak, tuwing sahod, magbigay ka rin sa amin ng pera para may pambili sa aming kabubuhay. Ay, opo, Inay. Saan yung gagawin ko yan, sinasabi ninyo. Alam ko naman na mahina na si Itay, kaya nahihirapan na rin na magtrabaho. Kaya sabihin nyo kay Itay, ako na akong bahala para hindi na siya mahirapan sa inyong pamumuhay. Salamat sa iyo anak. Kung hindi mo kami pababayaan ng tatay mo, ay alam mo, ikaw lang ang aming inaasahan eh. At siyang tutulong sa aming pagtanda. Maraming salamat sa iyo anak. Bonnie, napapansin ko, lagi ka yatang matamlay ngayon.
Ano bang problema mo? Sabihin mo sa akin. Wala naman. Alam mo, pumunta ako kahapon kina inay. Binigyan ko silang kanilang panggastos. Ganun ba? Kumusta naman ang kanilang kalagayan? Wala bang nagkakasakit kina itay at inay? Awa ng Diyos, wala naman. Nasa mabuti silang kalagayan. Kaya lang, nangungulila din sila sa akin. Kaya ang naisip ko, lagi ko silang dadalawin doon. Pwede ba, Helen? Oo naman, Bonnie. Sinabi mo na doon sana tayo titira sa inyo. Pero di ko naman yata pwedeng iwan ang inay dahil nag-iisa na siya. Oo, okay lang yan. Buti pumayag ka na lagi ko silang dadalawin. Para hindi naman sila malungkot kapag hindi nila ako nakita. Oo naman, Bonnie. Siyempre, nasanay sila, nakasama mo sila sa bahay. Kaya hindi mo maialis na hindi sila mangungulila sa'yo. At huwag mong kalimutan na bigyan sila ng suporta. Maraming salamat, Helen. Naunawaan mong kalagayan nila ito. At alam ko na tinuturing mo na rin silang parang tunay na magulang. At hindi ka halilang kung tutulungan ko sila sa kanilang ikabubuhay. Aba, Loleng, sarap yata ng ulam natin ngayon ha. Amoy pa lang nagugutom na ako. Bakit nagbigay ng ulam natin si Bonnie? Ay, oo. Kaya nakapamalengke ako para makabili na rin ako ng ulam natin. At syempre, nag-iwan na rin ako ng pera para may gagastusin ka sa araw-araw dito sa ating bahay. Mabuti naman, Loleng. Pero hindi kaya magreklamo si Helen kung bigyan tayo ni Bonnie? Hindi naman daw dahil pinaalam ni Bonnie kay Helen na susuportahan niya tayo at pumayag daw si Helen. Dahil alam mo na naaawa na sa atin. Dahil matanda na tayo. Hindi na makapagtrabaho pa. Kung ganoon, mabait na manugang si Helen. Hindi gaya ni Esther. Hindi niya maunawa ng kalagayan ni Bonnie noon. Buti nga, hindi siyang nag-asawa ni Bonnie. Baka bugangera ang babaeng yun. Tama ka dyan. Nakalain mo pinipilit ni Bonnie kahit wala siyang ipon. At ang gusto ay mangutang para lamang sa pagpapakasal nila. At hindi pumayag si Bonnie dahil mababaon sila sa utang. Kung mangungutang ng pera sa handa sa kasal nila, walang mangyayari. Oo nga, Loleng. Baka mahirapan pa siyang magbayad. Buti pa si Helen, kahit sa huwis lang, pumayag. Basta pakasalan lang niya si Bonnie. Siyempre naman, dahil may nangyari na sa kanilang dalawa ni Bonnie. Ayaw niyang maging kahihiya ang kanilang pamilya. At saka alam mo, maunawain naman si Helen. Alam niya ang hirap ng buhay natin. Kaya hindi na siya nagrereklamo nang sabihin natin na sa wish lang na lang sila pakasal na dalawa. Sana, naghintay na lang ako noon para hindi na ibinaling ni Bonnie sa iba ang kanyang pagmamahal. At ewan ko kung may matatagpan pa akong magmamahal sa akin. Si Banjo naman, hindi na siya nagvi-video call sa akin. Baka nag-asawa na rin yun dahil hindi na siya kumakontak sa akin. Sayang, hindi ko nakuha ang pagtitiwala ni Banjo. Dahil ba sa ginawa ko kay Bonnie, baka ang kala niya ay hindi ako tapat sa aking pagmamahal. Kahit magsisiman ako, ay wala na akong magagawa. Hindi na ako babalikan ni Bonnie dahil may asawa na siya. Oh, Bonnie, baka makalimutan mo na naman ang baon mo. Asan na ba yung dala mong bag? At ako na lang ang maglalagay. At lagyan ko pa ng face towel para may pamunas ka. Oo. Kahapon kasi nawala yung towel ko kaya bumili ako doon sa labas. Ikaw din ha. Huwag kang magpapagutom. Dapat kumain ka. Para hindi ka gutom sa pagpasok mo. Ay, naku, Bonnie. Nakalimutan mo yata na day off ko ngayon. Kaya ikaw lang ang papasok. At ako naman ay maglalaba ng marumi nating damit. At saka ako magluluto ng nilagang baka para mabigyan ko naman si Inay Pidong at si Inay Loling. Oo nga pala, no? Helen, pwede ba bigyan mo sila ng pera? Baka wala silang pabili ng bigas Oo naman, Bonnie. Kaya pupunta ako doon.
Dahil nagsweldo ka kahapon, binigay mo sa akin yung sweldo mo. Nakalimutan mo si Inay type Inay. Buti naman at pinaalala mo. Ikaw na sanang nagbigay. Paliwanag mo sa kanila, may pasok ako ha. Kaya ikaw nang bahalang magbigay sa kanila. Oo naman. Huwag kang mag-alala. Talagang pupunta ako doon para makumusta ko ang kanilang kalagayan. Dahil hindi pa tayo dumadalaw sa kanila. Ay, o nga, no? Kaya pakisabi sa kanila na sa susunod na linggo siguro ako na ulit yung dadalaw sa kanila. O sige, ikaw na munang bahala dito at ako'y alis na para hindi ako maatrasado sa pagpasok ko sa trabaho. Kumusta na kayo dito, Inay? Naubusan na ho ba kayo ng bigas at mga pangangailangan ninyo dito? Oo, Helen. Hindi na yata kami susuportahan ni Bonnie. Ilang linggo nang hindi pumupunta rito. Ay bakit marag ba siyang ginagawa? Opo, Inay. Kaya ako na po ang inutusan niya. Baka wala na raw kayong bigas at iba pa ninyong kailangan. Kung po, Inay, kasi lagi siyang busy sa trabaho niya. Ay, ganun ba? Akala ko nakalimutan na niyang may mga magulang pang nagmamahal sa kanya. Mahal po kayo ni Bonnie, Inay. Lagi rin kayong iniisip kung ano ang inyong kalagayan. Kaya nang sumahod kahapon, ay sinabi niya sa akin na bigyan ko kayo ng pera para may pambili kayo ng mga kailangan ninyo sa bahay. Ay, salamat din sa'yo, Helen. At matyaga ka na asawa. Ay, sana mahalin mo si Bonnie gaya ng pagmamahal namin sa kanya, ha? Oo naman po, Inay. Talagang mahal ko po si Bonnie. Iwan ko lang po sa kanya kung hanggang ngayon ay hindi pa rin nawala ang puso niya kay Esther. Pero magtitiis po ako. Alam ko na maibabaling din niya ang pagmamahal niya sa akin balang araw. Dahil nakikita naman niya ang sakripisyo ko sa kanyang kapakanan. O Loleng, pupunta yata si Bonnie dito at may masarap tayong ulam, nilagang baka. At may mga grocery na nakita ako. Ay, hindi si Bonnie ang nagpunta rito, kundi yung manugang natin. Dahil marami daw ginagawa sa trabaho niya si Bonnie. Kaya siya lang nagkusang nagbigay ng suporta para sa ating dalawa. Mabuti at si Helen ang naging manugang natin, no? Mabait siya sa atin at matiisin at lagi siyang nagsisilbi kay Bonnie. Tama ka dyan. Alam mo, mahal na mahal niya si Bonnie at wala siyang reklamo. Kahit hindi pa siya mahal ni Bonnie na anak natin. Huwag siyang mag-alala dahil darating din ang araw na makakamit niya ang pagmamahal ni Bonnie dahil nakikita niya ang pagmamahal ni Helen sa kanya. Ay, tama ka dyan. Hindi rin tayo pinapabayaan na magkulang ni Bonnie. Kung hindi makadalaw si Bonnie sa atin, siya ang pumupunta rito para bigyan tayo ng suporta. Ay, oo nga. Hindi siya maramot. Di gaya ng iba dyan. Sigurado na hindi papayag na may kahati sa sweldo ng asawa. Pero si Helen, di raw tumutol ng sinabi ni Bonnie na tuloy pa rin ang suporta sa atin. Sana mahalin na rin ni Bonnie. Ellen, ano bang resulta ng pagpapacheck up mo? Ano bang sakit mo? Pasensya ka na, hindi kita nasamaan tuloy. Hindi kasi pwede na lumiban ako sa trabaho Wala naman akong sakit, Bonnie. Kundi magkakaroon na tayo ng anak. Buntis na ako ng 3 buwan. Totoo ba yung narinig ko, Ellen? Oo. Buntis ka na. Naku, matutuwa ako. Binalita mo yun sa akin. Pangarap ko talaga magkaroon tayo ng anak. At natupad na yun. Salamat, Ellen. Mabuti naman kung masaya ka, Bonnie. Oo. Talagang gagawin ko ang lahat para maging maligaya ka sa piling ko. At hindi mo ako iiwanan. Hindi, Ellen. Hindi mangyayari yan. Ngayon pala may magkaganak na tayo. Mas magsisipag ako ngayon para sa ating pamilya. Mabigyan ko ng maginawang buhay ang mga anak natin. At ikaw, kasama ka, siyempre, dahil mahal na mahal kita. Talaga? Sana naman, Bonnie, matutunan mo akong mahalin. Dahil mahal na mahal din kita. Oo, huwag kang mag-alala, Helen. Dahil, gaya ng sinabi ko, unti-unti, napapalapit na ang puso ko sa'yo. At alam mo bang, sa ngayon pa lang sasabihin ko sa'yo, mahal na rin kita.
Dahil sa iyo ko nakita ang tapat na pagmamahal at pinagsisiglan ako. At naging mabuti ka rin asawa. Lalo na yung pagkitulong mo sa akin. Higit sa lahat, sa magulang ko. Kaya, mahal na rin kita, Helen. Salamat, Bonnie. At salamat sa Diyos. Dahil pinagbigyan niya ang hiling ko na mahalin mo rin ako. Mahal na mahal kita, Bonnie. Helen, mahal din kita. At sana, hindi ka magbago para maging maayos at masaya ang pagsasama nating dalawa. Hindi ko akalain ko niya na noon ay babalik sa akin si Esther. Pero sayang dahil wala na siyang nagawa dahil kasal na kami ni Helen. Ang asawa ko ay mabait at uli ng asawa. Ngayon ay masaya na kami nagsasawa ni Helen at malapit na rin siyang panganak para sa aming panganay. At malapit na rin matupad ang pangarap ko na pumunta ng ibang bansa sa tulong ng Bagyo. Hanggang dito na lamang at ako'y nakapagbigay sa isang pangalan sa buhay ang aking kasaysayan. Tapos na gumagalang Bonnie. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.